7 na signs na mahal ka ng ka-LDR mo. So, simulan na po natin sa number 1 na sign is that hindi po pera ang kanyang ina-after sa'yo. Once na ang ka-LDR mo, palaging pera na lang ina-after sa'yo, palaging pera na lang yung pinag-uusapan nyo, hihingi yan ng pera, then it's a big sign. It's a red flag po na pera lang ina-after sa'yo, hindi yung puso mo. That's very dangerous, okay? Pero, kapag wala siya masyadong pakialam sa pera, where in fact, siya pa yung nagbibigay sa'yo ng pera, then it's a big sign na mahal ka niyan, okay? Number 2 ay gustong-gusto kanyang palaging kausap. Palagi kanyang mamimiss. Especially sa first year ng LDR nyo. Of course, gusto mo palagi siyang kausap. But, maintindihan mo sana that there will come a time na mauumay kayo. There will come a time na nakakatamad makipag-usap, but it doesn't mean na hindi na kayo mahal ng partner nyo. Kailangan nyo maintindihan yon. Huwag nyong sakalin, huwag nyong pilitin na gawin niya or kausapin ka kapag wala muna siyang time at ayaw niya muna. But, andun pa rin yung interest niya whenever na kapag kausap mo siya, especially kapag medyo matagal na, like one day na hindi kayo nag-usap, makikita mo sa kanyang mukha yung excitement, yung marami siyang nakapundong ikukwento sa'yo. Marami siyang sasabihin sa'yo, marami siyang isi-share sa'yo. It means mahal na mahal ka. Dahil nararamdaman niya na sa piling mo, mayroong peace sa kanya, kaya niya na-share o na-ikikwento kung ano man yung mga kinikwento niya sa'yo. Ang point here is that, ando pa rin yung interest niya or gusto kanya na kausapin, especially kapag may free time yan, wala yung ginagawa, talagang ikaw yung palagi niya na priority na kausapin, it means, mahal na mahal ka. Proceed na po tayo sa number 3. Ay, gusto kanyang matulungan sa iba't ibang bagay. Ito ang isa na sobrang hirap sa LDR kasi minsan kahit na gusto mong tulungan yung partner mo, especially kapag magkasakit, kapag may problema, kapag may dinadaanan, hindi mo rin magawa kasi LDR nga. Nga lang, kapag nag-e-effort yan o nagbibigay yan ng extra effort na tumulong sa'yo, like magpapasuyo siya sa mga kaibigan, kapamilya para may ibigay sa'yo or para may matulungan ka, para may backup ka, ganon. Ibig sabihin, mahal na mahal ka. Kasi gumagawa siya ng extra effort para matulungan ka at hindi lang panay salita yung tulong niya sa'yo, kundi makita mo na meron siyang ginagawang extra effort. Maaaring minsan, especially kapag medyo kailangan na ng trabaho, edi magbabayad siya ng ibang tao para tulungan ka lang. Kapag nakikita mo yun sa LDR mo, it's a big sign na mahal ka. Okay? Tandaan mo yan. Number 4 na sign is that hanggang maaari ayaw niya na nag-worry ka sa kanya. That is why, palagi kang ina-update, palagi kang chinachat, kung meron siyang lakad, sinasabi niya, or kapag matagal na hindi siya nag-reply, hindi siya nag-text, or hindi siya matawagan, meron kang marireceive na explanation mula sa kanya kasi ayaw niya nag-worry ka. Okay? Pero kung wala, like for example, na wala siya ng isang araw, 2 araw, hindi mo siya makontak, tapos pag nag-reach out, parang walang nangyari, minsan nakakainis yun, pero sa totoo lang, most of the time, hindi ko naman sinasabing all the time, most of the time, wala lang talaga siyang pakialam sa'yo. And, ito ang nakakatakot na katotohanan. Kapag magaling yan ng mind games, ng reverse psychology, mapapainan ka dyan. Kasi minsan, kapag ganito kasi, let me give you an example. Kapag hindi siya nagpaparamdam, tapos bigla siya nagparamdam sa'yo, and then wala siyang sinasabi, ikaw yung maku-curious, ikaw yung magtatanong, and hindi mo namamalayan, ikaw na pala yung naghahabol sa kanya. Ikaw na pala yung nababaliw sa kanya. So, ang pinaka-the best na gawin mo dyan, whenever na wala siyang update, wala siyang sinasabi, huwag mong pilitin na tanungin, huwag mong pilitin na hayaan mo lang. Okay? And then, i-study mo kung talagang mahal na mahal ka. Like, ito nga yung sinashare ko sa inyo, mga sign. Tignan mo kung mahal ka kasi kung hindi, makipag-break ka na dyan. Makipag-hiwalay ka na dyan. Walang magandang patutunguhan yung relasyon nyo na yan. Okay? So, number 5 na sign is that binablock ka niyan kapag nasasaktan mo siya or kapag nag-aaway kayo. Especially kung talagang mahal na mahal ka, meron kang nasabi sa kanya, meron kang nagawa, kung saan sobra siyang nasaktan, at kailangan niya ng space, binablock ka niyan. Hindi dahil sa hindi kanya mahal, gusto niya lang muna maybe magpakalma, mag-relax, para iayos yung kanyang thinking, tsaka siya mag-reach out sa'yo. Kapag nag-reach out yan sa'yo na kalmado at okay at gusto niya makipag-usap na sa'yo, it means mahal na mahal ka kasi inayos niya lang yung sarili niya bago siya makipag-usap sa'yo para hindi maging emotional kung ano man yung masabihin niya, yung mga decision niya. So, it's a big sign na mahal ka sa totoo lang kapag binablock ka.
Okay? Pero kapag binablock ka na walang dahilan, especially kapag meron kang alam na parang may party, meron siyang nilakad, meron siyang lumabas sila ng mga kaibigan niya, tapos binablock ka, there's something. Ayaw niya lang na makontak ka. Hindi naman siya pinagwo-worry kita, pero minsan itong katotohanan. Ayaw niya lang na makontak ka, ayaw niya lang na baka matawagan mo siya, meron siyang kaharap na ibang babae, ganon, mahuli siya. Sakto. So, my point here is that kapag nasaktan mo talaga siya, and meron siyang reason kung bakit i-block ka niya, or bakit gusto niya munang tumahimik, it's a big sign na mahal ka niya. Okay? Number 6 no sign, na mahal ka, napakalaking sign talaga to, is that may sense of assurance sa'yo na mahal ka niya talaga. Maaaring sinasabi niya, ginagawa niya, or mararamdaman mo inside you. Even kapag nag-aaway ka ganon, may nagsasabi inside you na mahal ka niyan. Huwag kang mag-alala, mahal ka niyan. Minsan, mas maingay lang talaga yung emotion mo, yung pain na naramdaman mo, yun yung pinapakinggan mo. Pero inside you, kapag meron kang assurance pa rin na mahal ka niyan, na hindi ka niyan ipagpapalit, na faithful yan sa'yo, it's a big sign na mahal ka niya. Even siya mismo, meron siyang mga ginagawa sa'yo or pinapakita sa'yo para ina-assure niya yung kanyang pagmamahal. Like, palagi nga siyang nang-update. Of course, nag-I love you yan. Of course, may mga extra effort siya na ginagawa. This is an example. Whenever na may nagre-reach out sa kanya, nakipag-usap sa kanya, naglalandisan niya, tapos kilala mo, kahit na hindi ka naghingi ng explanation sa kanya, ino-open niya sa'yo kasi gusto niya na magkaroon ka ng assurance na ikaw yung mamahalin niya, ikaw yung mahal niya, ikaw yung pipiliin niya. Lagi mong tatandaan yan. May mga manlalandikan sa kanya, may magchat-chat sa kanya, even minsan mga kaibigan mo. Kapag may manlalandi sa kanya, pag may chat-chat sa kanya, ino-open niya sa'yo. Why? Kasi gusto niya ni-assure sa'yo or iparating sa'yo without telling you directly that yung pagmamahal niya ay sa'yo lang. Yung puso niya ay sa'yo lang. It's a big sign na mahal ka ng LDR mo. Okay? And last but not the least, number 7 is that kapag may future plan siya sa inyong dalawa, talaga ito. Alam mo, 100% na mahal ka kapag may plano siya. At hindi lang plano na hanggang salita, hanggang sa sinasabi lang sa'yo, meron siyang mga ginagawa. Like, nag-iipon na yan. Like, nakikipag-usap na sa mga tao involved sa mga plano nyo. Meron na siyang ginagawa. It's a big sign. Kasi nag-i-invest na siya. At lagi nyong tatandaan, kung ano yung pinag-i-investan mo, papahalagahan mo. Kung ano yung pinag-i-investan mo, mahalaga sa'yo. So, kapag nakita mo na mayroon ng future plan sa inyong dalawa, future plan sa pag-aayos nyo, sa marriage nyo, sa lahat, sa family nyo, kapag meron talaga yung future plans na detailed at may plano na, it's a big sign. Mahal ka niya. Tandaan mo yan. Okay, so ito lang po muna ang 7 na may share ko sa inyo.